Alright mga kaibigan, may panonoorin na naman tayo. Mainit na naman ito galing po sa ating Pinas News Insider. Ating gagawa ng reaction at opinion. Ito na, nagkalaglagan na sa palasyo. Senchis Escudero may binunyag sa media. Grabe, mainit to mga kapatid. Attorney Claire BBM, tapos dito, ayan, patanong naman, ibig sabihin, question mark. Okay. Kung trip nyo na may kasamang reaction video, samahan nyo na ako habang nag-i-intro. Mag-like na tayo. Oh my God, we'll be back again. Come on, now let's get down to business. Okay, simulan na natin. Anong meron? Ito ang balita ngayon, trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Yes. Ang di umano'y balitang kabago-bago mo pa lang sa Malacanang. Kung makaasta ka, akala mo kung sino. Ito ang maanghang na buwelta ng taong bayan matapos tila araw-arawin na ng bagong Presidential Communication Office at isang vlogger na si PCO Attorney Claire Castro. Ang mga Duterte para siraan di umano at gawa ng mga intriga na hindi naaangkop sa kanyang trabaho. Base ho sa aking opinion dito sa pinanunood natin, halos araw-arawin niya na parang lagi siyang nagsasalita. Vlogger din po pala to si Madam Attorney. So talagang magsasalita to no, araw-araw. Parang spokesperson ba to? Grabe no, matunog siya ngayon mga kapatid. Ang nakakabahala lang yan, baka ho kasi yung mga ibang issue, masapaw na. Okay, pagpatuloy natin, mamaya, yung ibang issue, titignan natin ano ba yon? Ano ba yung mga pwedeng matabunan kapag may mga bagong magsasalita, no? Bilang PCO ng palasyo, hindi naman nakapagpigil at tila harapang sinampal ng katotohanan ng Senate President na si Chis Escudero na Ayun, tila no? sinupla sa harap ng media at Ayun. pangaralan ng nasabing abogada at vlogger na si Attorney Claire Castro. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang Maganda sa to. aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka pa lalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At ito na nga mga kababayan, tila nasampal di umano ng kahihiyan at katotohanan ang bagong Presidential Communication Office at vlogger na si Attorney Claire Castro matapos nitong tila araw-arawin ang mga Duterte sa kanyang vlog at lalong-lalo na sa kanyang press conference sa Malacanang para gawan di umano ng intriga at siraan ang mga Duterte. Matapos nitong magbigay ng pahayag at tila pinatamaan ng Senate President na si Chis Escudero tungkol sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte Carpio. Senate President Chis Escudero tila binasag na ang katahimikan at nagsalita na at tila sinampal ng kahiyan at katotohanan ang bagong Presidential Communication Office na si Attorney Claire Castro. Ayon pa sa kanila, na tila nagpalitan ng pahayag. And I quote, siguro kung majority ang gusto na umpisahan na ang impeachment trial, mas maganda sila ang makipag-ugnayan sa Pangulo. Sila ang sumulat, sila ang mag-request kahit hindi kumikilos ang Senate President. Pahayag naman ni Senate President Chis Escudero, and I quote, patawarin na lang natin siya. Bago lang siya at baka excited pa. Nakakaligtaan lang siguro niya na siya ang tagapagsalita ng Pangulo. Na OMG mga kapatid, ito ang matindi, no? Bakit kasi ito ang pinalit ni... Bakit ito? Ewan. Hindi naman tayo magtataka, no? Okay, kasi yan ang gusto ng ating Pangulo. Wala tayong magagawa. O, tuloy tayo. anumang sinasabi niya sa mikroponong yan ay galing sa Pangulo. Naduda ko ang sinabi niya kabilang na yun ay galing mismo sa Pangulo. Unquote, hindi naman nakapagpigil ang taong bayan sa mundo ng social media na magbigay ng kanilang hinaingat komento sa Sa usaping mundo. ito. At ayon pa sa kanila, they are wasting their time in useless argument. The administration should focus on the government goals. You're hiring people and wasted government funds and defending useless battle. The most important you should do your obligation as president, not marites. Grabe yung mga tao ngayon, mga kapatid. Kahit sa comment section, sobrang makapangyarihan. Kahit nga kay Mr. President natin, itinago na lang yung yung ha-ha-ha. Hindi na natin nakikita. Mga kaibigan, yung ha-ha-ha na yon mas marami kaysa doon sa mga nag-love, sa mga nag-like. Ibig sabihin, tinatawanan po bawat post ng ating mahal na Pangulo.
dito po sa social media ngayon, nakikita natin mas ito ata ang pinaniniwalaan ng mga sambayan ng Pilipino. Kapag nakakarinig sila ng mga balita doon po sa mga bayarang media, no? After nilang makinig doon, dumidiretso sila kung may katotohanan nga ba yung sinasabi doon po sa news, no? Napapansin ko parang ganon. Opinion lang naman, opinion. Pagpatuloy natin to, mga kapatid, ano? Ang daming bagong marites ngayon ni BBM para lang maninira kay Duterte. Wala na bang ibang topic dyan? Nakakaumay na. Bakit ba kayo takot kay Digong? So may bagong nagpapasikat na bagong appointee ang palasyo sa PCO. Siya daw si Miss Press Lady ngayon sa PCO. Attorney Claire Castro. Unang araw pa lang, nagpasikat na kaagad at tinawag si PRRD ng kung ano-anong paratang. Naku, Auntie Claire, dahan-dahan lang sa pasikat. Baka makatikim ka ng bilyong pisong cyber libel case. Grabe ha. Attorney pa to si Madam. So dapat in-expect ko kapag attorney kasi matalino at maingat sa mga sinasabi, di ba? Kay PRRD. Sa unang araw mo pa lang dyan sa pwesto mo at mga lawyers ni PRRD handang kumilos anytime. Kaya mo bang i-substantiate mga hearsay charges mo sa court? Just make sure your charges have merit and substance and don't go astray. You just might get busy attending hearings instead of working there. Walang puwang sa trabaho mo dyan ang pagiging partisan. Alam nyo kung tagapagsalita siya, dapat ang number 1 po na goal nila, anong plano sa Pilipinas? Ngayon, magsasalita siya. Ito yung mga plano, ito yung mga dapat sabi ng ating Pangulo. Pagkakaunawa ko lang at pagkakaintindi ko sa mga ganitong trabaho. Ngayon, pagka may mga nagtatanong naman, konting depensa lang at diretso ka pa rin doon sa mga plano ng ating Pangulo para sa ating Pilipinas. Diba ganun ano? Bilang Pangulo, ito po ang mga plano ng Pangulo. Ganun sana ho. Yun lang. Opinion lang naman ito. Kasi kung una ka pa lang, parang makikipagbardagulang ka na sa social media o kaya sa mga salita mo, may gusto mo kaagad patamaan. Abay dadami ang kalaban mo kapag ka Duterte mismo ang punteriya mo. Yan lang ang aking opinion dyan. Ako, delikado ho yan. Dapat tagapagsalita ka yun lang pagkakaintindi natin. Sabihin mo ano nang nagawa ng ating Pangulo, ano nang mga bagong nagawa at mga gagawin pa. Ano ang mga pwedeng gawin sa ganitong lugar, sa ganyang mga lugar na apektado ng ganire. Ganun ho ang gusto nating marinig para sa sambayan ng Pilipino. Hindi po yung una pa lang papunta agad sa kung hindi ho sana ganun. Yun lang aking opinion dyan, no? Nandiyan na yung trabaho Mas maririnig ka ngayon ng mga taong bayan Dapat makilala ka sa kung saan ka mabuti. Yan sana. Sayang. Huwag mo tayong makikinig sa mga masasamang tao. Yun lang. Kung ang gobyerno na to patatakbuhin ng mga maling tao, sabi ko sa inyo, lulubog at lulubog tayo. Yung mga mahihirap nating lalo, mga kababayan ho natin na dati talagang sobra-sobra na pong simot, halos wala na hong maidukot. Mas lalo pa pong walang maidudukot yung mga yan, kawawa naman. Yung mga mayaman, lalong yayaman lang yan Kasi hindi nila mararamdaman yung kilo-kilo ng bigas. Hindi, lalo na yung mga binayaran. Katakot-takot na milyones yun kung sakasakaling meron, di ba? O, tuloy tayo. At discriminatory. Ikaw at lahat kayo sa gobyerno ay pinapasweldo ng taong bayan. Kaya umayos kayo. Tandaan mo, ang pinaratangan mo ay isang highly respected citizen, ex-president of the republic, at hindi na public servant. Kaya umayas ka, ante. Preno-preno rin, and an act with finesse. Huwag barumbado upang pasikat. Those antiques do not merit wow factor. Ang kapangyarihan, kapag binibigyan ka ng kapangyarihan, kahit mismo presidente, hanggang 6 na taon, di ba? O hindi naman kaya, baka pag mapag-isip-isipan o magkamali ka ng konti, masyado ka ng magulo, baka pwedeng palitan ka rin agad. No? Kaya, huwag masyadong tawag dito, tak, huwag ganun masyado. Ito yung opinion lang naman. For this day, pagpapasikat ay hindi namin gusto. Ang gusto namin, umayos kayo sa trabaho nyo at maging totoong public servant. And tama. Mga senador, kakasuhan. Ha? Mga senador, Ha? Ito ang dapat malaman ng taong bayan. Okay mga kapatid,
itutuloy natin yan. 4 minutes and 24. Pero ito, napakahalaga din po ng ipapakita ko ho sa inyo. Ano? Ito. Nakita ko lang ho ito sa social media. Panoorin po natin ng sabay-sabay. Ito kasi yung pwedeng matabunan eh. Shoutout kay Kuya, yung nagsasalita. Hindi ho natin sa TikTok ayun na nakalagay naman po dyan. Panoorin po natin sabay-sabay tayo ha. Mga boss, garapalan na yung panggagago ng Kongreso at Senado sa atin. Isipin nyo to mga boss ha, ziniro yung budget sa PhilHealth. Sabi kasi ni Senadora Grace Po ng Senate Committee on Finance, kailangan daw kasi pondohan yung ibang proyekto at programa ng gobyerno. Wala naman sanang problema yan eh. Ganyan naman talaga ang realidad ng pagbabudget. Pero putang ina nyo naman mga senador at mga congressman, lalong-lalo ka na Martin Romualdez. Ziniro nyo yung budget ng PhilHealth para pondohan kuno yung ibang mga proyekto at programa. Tapos mababalitaan namin, nilagay nyo, binalik nyo yung 26 billion pesos na pondo ng AKAP. Alam naman namin lahat na gagamitin nyo yung ayuda para sa Kaposang Kita program para sa 2025 elections. Sige nga, sino ang may access at sino ang may say sa pamimigay ng AKAP program? Di ba mga congressman? Di ba mga senador? Kaya nga 21 billion yung nilagay nyo sa Kongreso, tapos 5 billion sa Senado. Tanungin namin kayo mga congressman tsaka mga senador, mas mahalaga yung AKAP kaysa sa kalusugan ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na ng mga manggagawa na buwan-buwan nagbibigay ng kontribusyon para sa PhilHealth. Nakita nyo na ba ano itsura ng mga public hospital? Nakita nyo na ba gaano karami yung mga pasyente na pumipila dyan araw-araw? Alam nyo ba kung gaano kalimitado yung mga serbisyo na na-access ng mga pasyente dyan sa PhilHealth? Baka nga di nyo alam yan eh. Sure kami, hindi nyo alam yan. Kaya nga yan ang ginawa nyo. Prioritize nyo yung proyekto nyo kaysa ponduhan yung PhilHealth. Tapos ano nga asahan namin pag nagkandaletse-letse yung kalusugan namin? Guarantee letter mula sa mga opisina nyo? Kayo na naman yung superhero? Kayo na naman yung mababait? Putang ina nyo pala eh. Gusto nyo na naman na magkaroon kami ng utang na loob sa inyo. Mga boss, ito yung issue na dapat nangingialam at nagsasalita na tayong lahat. Buhay at kamatayan, nating ordinaryong Pilipino, nating mga manggagawang pinag-uusapan dito. Huwag tayong pumayag, nagaguhin ng mga congressman tsaka ng mga senador, ni na Martin Romualdez, ni na Grace Po, at lahat ng kabilang dyan sa BICAM Committee. Singilin natin yung mga yan, kalampagin natin yung mga yan, lalong-lalo na karamihan sa mga senador at congressman na yan, nagpapabango kasi tatakbo uli yan sa 2025. Ibalik nyo ang pondo ng PhilHealth, huwag nyong nakawin ang pera namin. O di ba mga kapatid, ayun mo, yan po San Fernando, Eli, yan, palakpakan po natin. Grabe yun, no? Ito ho kasi yung mga matatabo ng issue. Kapag ka nagtuloy-tuloy si Madam Claire na nagsasalita at yung iba pang mga pwedeng mag-divert na tawag doon, diversion gagawin para lang matabunan po yung BICAM. Ngayon, impeachment na ang naririnig natin. Talagang minadali para sa akin opinion lang natin. Talagang minadali So ngayon, yung BICAM, ano na? Yun ang dapat iniimbestigahan. Pero salamat na rin sa mga nag-file po ng kaso doon po sa Supreme Court. Doon po talagang ginawa nilang legal na dito tayo, no? Sir, huwag kayong mag-alala, no? Kasi ang pagkakaalam ko sa kampo po ng mga Duterte, may mga nag-file na po doon. Ilan po yan? Ang dami nun! Kaya hintay-hintay lang po tayo sa mga pwedeng mangyari kasi pinagpapaliwanag na di umano yung mga kongreso patungkol dyan. Okay, balik tayo doon sa ating pinanunood. Pangalawa, Ito na yung mga senador daw kakasuhan. No? Ito. Marcos, may binigyan ng black eye. Nakaw, ano na naman black eye yan, Marcos. Nabalitaan nyo ba? Marcos, may binigyan ng black eye. Oh. Totoo ba? Di umano. Tito Soto, di napigilan sinermonan si Marbil. Yari ka. Okay? Sige, Marbil, sagutin mo si Tito Soto. Yari. Yung kaya yung issue doon sa emergency dumaan doon. ka. Okay, pang-apat, nilaglag ni Cheese. Claire pinagsabihan sa harap ng lahat. Claire pinagsabihan sa harap ng lahat. Ayan, okay, yan po magiging topic natin. Okay, unahin na po natin ito. Mamaya na binigyan ng black eye ni Marcos. Sige, ito muna. Okay. Basahin natin. Ito po yung interview sa Radyo 360 ni Doris Bigornia and Alvin El Chico.
Sabi, siguro El kung Chico. majority ang gusto na umpisahan ang impeachment trial, mas maganda sila ang makipag-ugnayan sa Pangulo. Sila ang sumulat. Ibig sabihin dito ni Claire, di ba sinabi ni President Marcos nyo na hindi siya hindi siya manghihingi ng special session patungkol sa impeachment sa Senado. Dahil naka-break na po ang Senado eh. So, tapos na. Okay? Tapos na ang 19th Congress, tutuloy na lang sa 20th Congress. So sabi niya, hindi ako manghihingi ng impeachment, yan nasabi, ng special session para sa impeachment, yan nasabi ni Marcos. Ang sabi naman ng Senado, hindi kami manghihingi ng special session sa Pangulo unless siya magbigay. So ibig sabihin, nagbabatuhan sila. Sinong mauuna? Okay? Or unless iutos ng korte. But as of now, ang sabi ng Senado, per cheese ay sa June na po itutuloy ang impeachment. Ay, sa June na po sisimula ng impeachment. Okay? Oo, tama, Oo. tama. Sila ang mag-request kahit hindi kumikilos ang Senate President. Ito si Claire ha, kabago-bago, pala desisyon. Hindi, may kayabangan to sa utak. Siguro, abogado tapos vlogger, hindi madaldal katulad natin. Ay nako. Ito naman ang sinabi. Pinahiya ito ni Cheese. Pinahiya kasi ito yung interview. So ito ibig sabihin, alam niyang makakarating kay Claire at alam niyang makakarating sa presidente at alam niyang makakarating kay Lisa na hindi niyo alam ko hindi niyo nalilimutan na ginawang waiter ni Lisa Marcos ito si Cheese Escudero. Hindi naman waiter, 'di ba? Alam mo, uminom siya ng alak, kinuha yung alak ni Cheese, uminom ng alak si Lisa, tapos ibinigay kay Cheese. Parang okay, Senate President, for now, for today, waiter ka muna. So alam niya makakarating itong sa sinabi ni Cheese patungkol kay dito kay Epal, ito kay Madam Claire. Parang si Madam Auring ito eh. Patawarin na lang natin siya. Bago lang siya at baka excited pa. Medyo malamang. Yun. Ha? Sa madaling salita, ang ibig Grabe, niya sabihin dito kay kay Claire, parang bagito. Walang alam sa politika. Kaya excited. Yung galawan niyang yun, rookie. It's a rookie mistake. Sa madaling salita, hindi lang diniretso ni Cheese. Pero remember, kung paano pinaliwanag ni Claire yung patungkol sa suka. Ang ibig lang daw sabihin, nung sinabi ni Marcos na parang pinabili ng suka, ito ay wala pang kaalaman o mangmang pa sa Senado. Ito mga ibang tumatakbo sa partido ni PRRD. Grabe Grabe Doon nga sa kabila, isipin nyo, ano na bang mga nagawa ng mga yun? Tapos bagong Pilipinas. Bakit doon hindi pa nila ginawa yung bagong Pilipinas? Bakit ngayon pa? Ang tatagal nyo na. Anak ng teteng. Para lang pinabili ng suka. Mangmang wala pang alam. Parang ganito rin ang sinabi ni Cheese. Oo. Parang pinabili pa lang ng suka, etong si Claire. May pagka-gentleman lang ang pagkakasabi ni Cheese Escudero. In a good Kasi way. si Marcos, alam mo naman, may bastos talaga yun. So hindi may pagka-gentleman ang banat ni Marcos. Talagang bastos. Ito si Cheese, gentleman. Agree ba kayo sa akin? Doon sa mga nag-agree, sabihin nyo naman dyan. Hindi, pero totoo ha. Parang gentleman ang pagkakasabi niya na, eto si Claire, pagpasensyahan na lang natin. Bago lang at baka excited pa. Ano ibig sabihin nun? Mangmang pa kasi yan si Claire. Siguro mga kapatid, hanggang dito na lamang po tayo, no? Maraming salamat sa inyong panonood. Kung gusto nyo pong ituloy ang ating panonood, mga kapatid, dire-diretso lang kayo dyan sa mga mag-like naman kayo dyan. Maraming salamat po. Tuloy-tuloy na tayo. Walang alam yan sa politika, kaya excited pa. Doon sa mga lalaki, kaway-kaway dyan, alam ko maraming akong kaedad ditong nanonood na lalaki. Di ba? Doon sa mga taong bago sa basketball, yung magaling lang sa laro, pero pag liga na, parang excited parati. Hindi yung kilos ng kilos. Di ba? Kangkarot kung tawagin. Bakit excited? Walang alam sa liga. Nagigets nyo? Ganito to, pagdating sa politika, kasi iba yung meron kang head knowledge at meron kang knowledge from the ground. Nagalawan ng politiko. Eto, sobrang daldal ni Madam Auring ni Claire, kaya tuloy lumabas yung natural. Pinabili ng suka. Mangmang, walang alam. Rookie, baguhan sa politika.
pagpasensyahan nyo na yan. Hindi, parang hindi namin papansinin yan kami mga matatagal na sa Senado.